10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mapanas, isang maliit na bayan na matatagpuan sa probinsya ng Northern Samar. Isang mahabang biyahe ang ginugol namin, makarating lamang sa kanilakhang bayan ng aking ama. Mahigit isang araw din kami sa daan. Mula Cavite, tumungo kaming Matnog, Sorsogon sa Bicol upang doon sumakay ng barko. Inilulan kami nito patungong Pier sa Allen, Northern Samar, at mula rito ay nakailang sakay pa kami mula tricycle, bangka, at jeep na umabot sa 6 na oras para lang makarating sa bayan na ito. Ito pa lang ang aking pangatlong pagkakataon na marating ang aming probinsya. Nasa elementarya pa ako nang huling magpunta rito. Kahit papaano, musbong na rin ang kaunlaran sa lugar. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin maitatangging hinaharap pa rin ng mga biyahero ang matagal na nilang problema, ang lubak-lubak na kalsada. Ayon pa nga kay Kapitana Nenita Sisista ng Barangay Potensiana, marami pa rin suliranin ang namamahay sa bayan. Gaya ng mga projects sa mga health center, problema gaya ng mga drug addict. Edukasyon po ay kahinaan ang mga learning system dito. Dahil sa mga textbooks, medyo mabagal ang Sa kapayakan ng buhay, nasa sektor ng agrikultura ang pangunahing pinagkakakitaan ng lugar. Nandiyan ang pagsasaka at pangongopra. Pangongopra, marahil marami sa inyo ang hindi pamilyar sa hanap buhay na ito. Pero kung tutuusin, isang mahalagang produkto ang ibinibigay nito sa atin. Ano pa? Edi ang mantika. Mula sa simpleng nyog, makakakuha tayo ng kopra na siya namang ibinebenta upang maging mantika, kung saan ang mantikang ito ay maaaring magamit sa pagluluto o kaya naman isang kasangkapan para mabuo ang iba pang produkto tulad ng margarine, sabon, shampoo, skin moisturizer, maging mga glue at gasolina. Sa di mabilang na gamit na makukuha natin sa bunga ng puno ng buhay, tago pa rin ito sa pansin ng karamihan. Kaya nga may mga bagay na itinuturing na tama na lamang kahit na mali naman ang mga ito. May ordinance kami dito, municipal ordinance to barangays na hindi ang bata pwede mag-labor. Lalong-lalo na yung mga bata, below 10 to 15 to pababa, bawal mag-labor. Pero dahil sa kahirapan ng mga magulang at yung mga bata, minsan naiisipan nila, tutulong sila sa kanilang magulang. Kahit pinagsasabihan namin na huwag kayong mag-wornal, hindi natutupad dahil daw gusto nilang makatulong sa magulang. Isang personal na interes na rin ang lalong nagtulak sa akin upang tuklasin ang mundo ng pangongopra at ng mga batang kasapi nito. Pero, nagkaproblema.
Nag-spark ang charger ng video camera ko at wala ng 3 oras ang battery time nito. Hindi ito magawa ng electrician ng lugar kaya sobrang pagkaalala ko. Pero kailangan kong magkwento. Katulad na lang ng buhay kopra ni Neil. Maaga pa lang, sinadya na namin sa kanilang bahay si Neil. Dahil kahit walang pasok, tulad ngayong Christmas break nila, ay dapat alas 6 pa lang ng umaga ay gising na siya. Naabutan pa namin siyang nakahiga at natutulog pa. Ngunit maya-maya pa, tinungunan niya ang tokang gawain sa umaga. Kay Neil nakaatas ang pagdidilig ng mga petsay araw-araw. Sa gulayang ito, umaasa din ng dagdag kita ang pamilya. Si Neil ay 11 taong gulang at pangatlo sa 6 na magkakapatid. Kasalukuyang nasa grade 3 siya. Katulad ng ibang araw, aakyat sila ngayong mag-ama sa bundok upang mangopra. Wala pang alas 8 ng umaga, nasa paanan ng bundok ng Sitio Gisok ang mag-ama. Kasama ng ilang kamag-anak, inakyat namin ang maputik at matarik na bundok. Marahil isang madaling akyatan lamang ito sa mga taga-nayon, maging sa mga batang kasama namin. Pero sa mga dayong katulad ko at ng kapatid ko, mahirap talagang umakyat ng bundok. Pagkatapos ng halos 20 minuto, narating na rin namin ang copra site nila Neil. Ang copra o lukad kung tawagin dito, ay ang pinatuyong laman ng nyog. Ngayong araw na ito ay magpuporta ang mag-aama, isang mabilisang pagkukopra na umaabot lamang ng ilang oras. Ngayong araw din susubok ang kuya ni Neil na si Makmak na umakyat ng puno. 13 taon gulang pa lamang si Makmak pero mukhang sisiw na lang ang pag-akyat ng puno at paggamit ng itak. Kaya laita ko ba ng sindangan sugar na laro? Pagkatapos makapagbaba ng mga nyog, iipunin na nila ang mga ito. Gamit ang malaking basket, inumpisahan na ni Makmak ang paglikom sa mga buko. Hindi alintana ang matulis na itak na ginagamit niya. Maya-maya pa, inumpisahan na ng mag-aama kasama ang pinsan nilang si Joylyn ang paghahakot ng mga bunga. Pagkalikom ng mga nyog, bubunutan na ang mga ito, ang pagtanggal ng nyog sa balat. Ang ama na si Kuya Ronel ang gumagawa nito para mabilis ang trabaho. Pero pinakiusapan namin si Makmak kung kaya niya din ito at mukhang ilang taon pa at kaya ng mangopra ni Makmak kahit wala ang ama. Ngayon lang ako nakakita kung paano magbunot, kaya sinubukan kong gawin din ito. Hindi ito biro ha, konting maling galaw ko lang, baka dugo ang kamay ang abutin ko rito. At pagkatapos nga ng 2 minuto, sa wakas, nakapagbunot din ako. Nakakapagod sa totoo lang. Tinigilan ko na nga, baka abutin pa kami ng magdamag dahil sa akin. Ang lahat ng nabunutan ng nyog ay binibiyak naman sa 2 bao ng magkapatid na Neil at Makmak. Gamit uli ang matutulis na itak, walang takot nilang hinahati sa gitna ang mga bunga habang nakakapanghinayang ng pagmasdan
ang bumubuhos na sabaw galing dito. Nagkasya na lamang kami sa mga butbut na Walang lasa? nang nakarami na ng mga biniyak na niyog, sinimula na ni Makmak ang pag-aayos nito sa kanilang malaking kalan na kung tawagin dito ay lunan. Dito niluluto ang mga bao para makuha ang laman na siyang binibenta. Nang makumpleto na sa pagsasalansan ng mga bao, nag-umpisa na sina Makmak na maglagay ng mga panggatong sa ilalim ng kalan. Ngayon, ihintayin muna na maluto ang kopra. Katulad nga ng mga nakararami, mga bata pa lang ay nagsisimula na ang lahat sa pangungopra, katulad nga ni Kuya Ronel. Matagal na, mga 15 anyos na. Kahit papaano pa pala, hindi arawan ang gawain na ito nila Neil at Makmak. Pag may klase, hindi naman sila sumasama. Saba't linggo lang. Sandali pa at hinangan ko naman ng konting impormasyon ang mga bata tungkol sa buhay kopra nila. Ilan taon ka nagsimula? 7, Neil. 6. Nahihirapan din ba kayong mag-kopra? Mahirap. Buong araw nyo rin ginagawa yan. Pero ko Basta may eskwela nga, hindi kami stop. Basta may eskwela. Isang oras din ang tinagal ng pagluluto sa lunan. Susundan ito ng paglulukba o ang pagtatanggal ng kopra sa bao. ito, kopra to. Pagkatapos hati-hatiin ng mga kopra, ilalagay na ito sa mga sako. Halos nakadalawang sako din ang mag-aama. Ngayon, ibababa na nila itong bundok para makilo at mabenta. Yung mga bata na sama-sama? Oo, yun. Dito ka lang tumayo. Ilang sandali pa at narating na rin namin ang malapit na bentahan. Depende sa luto ang pagpresyo ng kopra. Kapag magandang luto, mas malaki ang bayad. Sa 61 kilos, nakakuha sina Kuya Ronel ng benta sa halagang 504 pesos. Tama na rin sa ilang araw na bigas at ulam. At dito natapos ang ordinaryong araw kopra nila Neil at Makmak. Ngunit hindi nagtatapos sa kiluhan ng kopra ang sirkulasyon nito. Kadalasan pinatutuyo muna ito maghapon para lalong lumuto. Iniimbak sa bodega hanggang i-deliver ng mga jeep sa iba't ibang plantasyon ng mantika. Ang kwento nila Makmak at Neil ay isang bahagi lamang ng buhay kopra ng mga bata dito. May iba't ibang version pa ito. Sa natitirang 40 minutes ng battery ko, hahanap tayo ng panibagong istorya. Sa unang tingin, mga munting ordinaryong bata lamang ang nakikita natin. Mga batang gumagala na may daladalang sako. Pero sa mga dito, isa lang ang ibig sabihin nito. Maghuhurnal na sila. Ang paghuhurnal ay ang pagbubuhat ng sako ng nalutong kopra na inihahatid sa mga kiluhan para ibenta. Madalas, mga bata ang inuupahan dahil na rin sa liit ng pwedeng ibayad sa kanila. Pero mamaya na yan, samahan muna natin sila. Alas 12 ng tanghali nang magsimulang maglakad ang mga batang ito
para umakyat ng bundok. Tirik na tirik ang araw, pero walang angal kang maririnig galing sa kanila. Sa halip pa nga, nagagawa pa nilang maglaro sa daan. Aakyat naman kami ngayon ng bundok sa Sitio Tugok. Kasama ang 3 kaanak, magpapawis na naman kami sa paglalakad ng tila mas matarik pa yatang daanan kaysa nung nauna. Okay, ngayon dito na kami sa tinatahak na bundok ng mga bata sa tuwing kumukuha sila ng lukad. Medyo mahirap pero sila, pakanta-kanta lang yung iba. Tinadaan na rin siguro nila yun sa para mawala na rin yung hirap ng pag-akyat. Yun lang muna. Akit pa tayo uli? Ah, grabe. Panginoon. Ang hirap-hirap na po. Tapos, dito pa sila sa rutang ito, bababa, na may dala-dala pa sako. Hirap, kanya na pa kami naakit. Maliliksi ang mga batang ito, halatang sanay na sa ganitong senaryo. Hindi na rin alintana kahit isang tsinelas lang ang suot sa paa. Pagkatapos ng nakakahingal na akyatan, tila baliwala lang ito sa mga bata. Agad nang sinimulan ng iba ang mga trabaho nila. Bigyan muna natin itong malapit sa mga bata. Si Jericho, 8 taong gulang, ang pinakabata sa grupo. Nasa 15 kilo ang kayang buhati na sako. Si Jonalyn, 10 taon. Magkakapatid silang 3 babae dito. Ang ama niya lang at bayaw ang kasama nila ngayon sa bundok. Nasa 10 kilo naman ang kadalasang sakong dinadala niya. Si Joshua, 9 taong gulang, pinakamaliit, pero wag mong ismulin dahil nasa 16 na kilo na sako ang tipikal niyang binubuhat. Tanging siya lang ang di nakakapag-aral sa grupo. Si JV, 11 taong gulang, kaya niyang magbuhat hanggang 20 kilong sako. Si Ronalyn, 12 taon. Siya ang pinakamatanda sa 3 batang babae dito. Umaabot din ng 20 kilong sako ang binubuhat niya. At si Rina, 9 taong gulang. Baliwala ang sirang tsinelas na ginagamit. Nasa 10 kilo ang kaya niyang buhatin. Dahil magpapasko nga noon, tinanong ko sila kung ano ang gusto nilang makuha mula kay Santa Claus. Ikaw, Rina, ano? Ikaw rin, Ano? wish mo? Anong wish mo? Ano Sige. gusto mo kay Santa? Kunyari, kung nandito siya. Sipit. Chinelas? Chinelas. Chinelas gusto mo? Ikaw, Joshua, ano gusto mo? Ikaw, Joshua, ano gusto mo? Ano gusto mo? Jonalyn. Jonalyn, ano gusto mo? Ha? Ano daw? Ano daw? Makaan daw? Makaahon sa... Makaahon sa hirap. Eh, ikaw? Ano gusto mo? Kuman lang. Tagan ang bani. Ikaw, bigyan ka ng damit. Tsaka stepin. Jericho. Nahihiya pa. Alam ka rin yan. Tagan kasi na namin. Sarwal. Ilang mga sagot pa at pinakita nga rin nila ang kakulitan ng pagkabata nila at eto pa nga't sumama pa sa interview ang pinsan ko na kumulit lalo sa kanila. Ano? Ang talo. Ano yan? Karta? Hindi nagtagal, kinailangan na ring isako ang mga nahating kopra. Sama-sama na nilang inayos ang mga ito. Maya-maya pa, bubuhati na nila itong mga sako pababa. Pero bago iyon, susubukan ko muna ang bigat na pinapasan ng mga batang. Magpatulong ka.
Hindi ko kaya. At eto na nga, ang mga munting katawan ng mga masayahing batang nakausap ko kanina ay tila atang mabubugbog sa bigat na di ko lubusang maisip na kakayanin nila. Tila tunay nga yatang pasa nila ang daigdig o marapat na sabihin binubuhat ito. Sana'y hindi naman ganito kabigat ang mga dalahin nila kapag ibinababa na ang mga sako sa kamay nila. Bawal ang mabagal. Mukhang hindi ata nakakaramdam ng hirap sa pagbubuhat ang mga batang to sa bilis nilang maglakad. At ang lagay pa nga, bumababa pa kami sa bundok. Huminto kami panandalian para magpahinga nang makarating kami sa kalsada. Makikita ang pagod at hirap sa mga bata, buhat ng pagdadala ng mga sakong mas mabibigat pa sa kanila. Hindi ko na malayang bigla na palang nagsimula muling maglakad ang mga bata. Parang wala pang 5 minuto ang pahinga namin, pero sumugod agad sila. Idediretso na nila ito sa kiluhan. Iiwanan muna doon para bumalik pang muli sa bundok. Balik normal na mga bata muli, sina Ronalyn pagkatapos maghurnal. Nakikisaya sa ibang mga bata habang hinihintay ang pagkikilo. Wag! Ngunit ilang saglit pa, Bibili na gadida. ang kilo ng sako ni Joshua. 20 kilos ang kay Rina, 30 kilos naman ang kay Ronalyn, 25 kilos ang kay Jonalyn, 31 kay Jericho, at 35 kilos ang sako ni JV. Hindi pa nakukuha ang benta, bumili na sina Jonalyn ng bigas para sa hapunan nila. Ang kanyang ina ang kasakasamang umayos ng napagbilhan. Sa bentang 1,000 pesos, aabot na ito sa 3 araw na gastusan ng mag-anak. Samantalang ang mga batang kasama ay mabibigyan lamang ng piso per kilo na sweldo. Tuluyan nang nawalan ako ng battery. Hindi ko na nasundan ang karugtong ng kwento ng mga bata. Kahirapan sa buhay ang dahilan sa akin ng ina nila Ronalyn kung bakit kailangan pumasok sa ganitong sitwasyon ang mga bata. Sana, totoo si Santa Claus. Mababait naman ang mga batang to, kaya tiyak na magkakaregalo sila galing sa kanya. Pero alam kong alam rin nila na higit pa kay Santa ang kailangan nila. Ang kwento ng mga batang to ay parte lamang ng mga boses ng batang kopra sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Dove ci è odio, lascialo seminare. Wala man akong marangyang na ibigay sa kanila, naging galante pa din ang mga bata sa pagturo sa akin ng buhay na walang reklamo at pagkakontento. Bulong! Dinggin mo! Kung saan ka pupunta? Oras na! Oras na!
mag-iba ka ang oras mo. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip naman. Tama na ang pagkalingawan. Ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay di tiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Takot ay nasa isip lamang. Ito po si April Joyce de Hermosa na nabigyan ng sandaling pagkukit sa mga batang uminog sa Buhay Kobra.
Thank